Pagkatapos nga niyang magbihis at makatawag sa pamilya niya ay lumabas na siya ng kwartong ibinigay ni Theodore kanina. Mabuti na lamang at may mga damit. Sa tingin niya ay baka sa nobya iyon ng binata. Pagkababa niya ay nakita niya pang nakatingala si Theodore sa kanya. Tila mangha pa. Talaga bang okay lang to sa'yo, Gov? Baka magalit sa'yo ang girlfriend mo, aniya sa binata. I don't have one, just to be clear, sagot nito. Aniya lang. Kita niya pa ang pagkunot ng noo ng binata. What are you thinking? Yuzisa nito. Ha, wala po, sagot niya at umiling-iling. I always had it ready. Para kung pumunta rito ang relatives ko may susuotan sila. Kahit sa kabilang cabinet may mga damit doon na panlalaki, paliwanag nito. Ba't po kayo nagpapaliwanag? Tanong niya rito. Theodore just looked at her and shook his head. Come on, they're waiting for you. Saad nito at nauna na. Natawa naman si Portia at patakbong nilapitan ito. Ang haba ng bias kaya heto siya't hirap na sabayan bawat yapak. What are you doing? Tanong nito. Hindi ko kasi masabayan ang lakad mo kaya lakad takbo ang ginagawa ko, sagot niya. Namulsa naman ang binata at mukhang napagtanto rin ang nangyayari. Napahawak ito sa noo niya at nag-adjust na rin sa kanya. Habang naglalakad nga sila sa daan ay napapangiti siya. Walang ingay at naririnig pa ang mga tunog ng kulisap. Tanging ilaw sa iilang lamppost at buwan ang liwanag nila. Malayo po ba sa kanila? Tanong niya rito, may nakikita ka bang bahay sa unahan? Sagot ng binata. Wala po, sagot niya. It means, malayo pa. Napabusangot naman si Portia at napakamot sa tenga niya. Ayaw na niyang magsalita pa at baka hindi na siya makauwi sa kanila kapag nagalit itong boss niya. Ilang sandali pa ay ramdam niyang tinitingnan siya ni Theodore. Nilingon niya ito at napahawak ng mahigpit sa kanyang damit. Bakit po? Mahinang tanong niya. Bakit ka natahimik bigla? Yuzisa nito. Baka kapag sumagot pa ako sa iyo hindi na ako makauwi sa amin ng buhay, sagot niya. Tinitigan naman siya ng binata at nagsalita. Hindi na nga kita gustong, wika nito na unti-unti pang humihina ang boses. Ha, ngumiti lamang ang binata at nauna na. There they are, bilasan mo, gutom ka naman na siguro, sambit nito. Iniwan pa siya. Ano kaya iyong sinabi niya? Come on, halika na, anito at mukhang bad mood na naman. Tumakbo naman siya palapit dito. Mabuti naman at nandito na kayo, Gov. Tamang-tama at siyang pagkaluto ng tinulang native na manok, sambit nito. Magandang gabi po, Mang Ramon, bati ni Portia. Magandang gabi rin, Portia. Tara sa loob para makakain na kayo. Nandoon si Conchita at hinihintay kayo. Pumasok na sila at binati pa ng mga bisita ng matanda. Mukhang mga kapitbahay nila. They're staring at you, bulong ni Theodore sa kanya. The boys, they're staring at you, ulit nito. Napatingin naman siya sa paligid at oo nga. Normal lang na tumingin sila kasi may bagong mukha, sagot niya rito. Ganoon ba dapat? Anito? Oo naman, ikaw ba? Kapag ba may nakita kang bago hindi mo titingnan? Balik tanong niya rito. Of course. Ba't ko naman titingnan kung hindi ko kilala? Napailing na lamang si Portia. Binuksan ni Mang Ramon ang kurtina ng kusina nila at nandoon nakahanda ang mga pagkain. May nakita rin siyang tatlong dalaga. Gov Theodore, magandang gabi sa'yo, bati ng babae. Kita ni Portia kung paano kuminang ang mga mata nito habang nakatingin sa boss niya. Sa worry niya'y may pagtingin ito sa binata. Magandang gabi, Aling Conchita, bati ni Theodore sa asawa ni Mang Ramon at nagmano rito. Bumati rin si Portia. Kita niya pa ang gulat sa mukha nito. Ito na ba ang nobya mo? Abay napakagandang babae, anito? Nahihiyang nagpasalamat naman si Portia rito. Salamat po Pei. Napatingin siya kay Theodore nang sikuhin siya nito. Tumikwas ang kilay niya rito. Bakit? Mahinang tanong niya. Gutom na ako, anito? Napapilit naman si Portia at nginitian na lamang ang ginang. Kaagad na umupo na sila at kumain. Akmang uupo na siya sa tabi ni Theodore nang maunahan siya. Hindi naman big deal sa kanya iyon. Natatakam din siya sa pagkain. Ramdam niyang may sumipa sa paa niya kaya napaangat siya. Akmang susubo na siya Gov, ito po tikman nyo. Ako po mismo ang nagluto niyan, wika ng babae kanina. Mukhang hindi komportable ang boss niya sa kinauupuan. Hindi naman niya alam kung ano ang gagawin.
Alangan namang pag-alitan niya ang babae. Mapapahiya ito. Inilayo na lamang niya ang paa niya at nagpatuloy sa pagkain. Tiningnan niya ulit ang boss niyang tila hindi na masaya sa tabi ng babae. Umiling naman si Portia at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nang tumayo ang katabi ni Portia ay mabilis na tumayo rin si Theodore at lumipat sa kanyang tabi. Nagulat pa siya dahil sinaman pa siya ng tingin nito. "You'll get punished. I swear," anito sa malamig na boses. "Ha? Subuan mo ako, anito? Ha? Nababaliw ka na ba? Ang daming tao tapos magpapasubo ka sa kin. Baka ano ang isipin nila sa teen," aniya rito at nginitian ang mga babae sa harapan nila. Pasimpleng inirapan naman siya ng babaeng katabi ni Theodore kanina. "Katerina, ikuha mo sila ng soft drinks," utos ni Aling Conching na kapapasok lang sa kusina ulit. Lumabas ito kanina para asikasuhin din ang iilang bisita. "Opo," sagot ng babae at tumayo. "Katerina pala ang pangalan ng babae. Kukunin ko ang plato mo," aniya rito. "No, ayaw ko sa mga nilagay niya," sagot nito. Hindi naman siya makapaniwala sa sinagot nito. "You're pissing me off now, Portia. Ang dami mo ng kasalanan sa kin," matigas nitong wika. Akmang susubo na sana ang dalaga nang hawakan ng binata ang kamay niyang may hawak ng kutsara at isinubo iyon. "Yum," anito at nginitian siya. Hindi siya makagalaw. "Hindi ka nandidiri, may laway ko na yun," aniya rito. Tila wala naman itong narinig sa kanya. Napailing na lamang siya at hinayaan na ito. Pagkatapos nilang kumain ay tumambay na muna sila sa labas. Maganda ang panahon at nagbi-video naman ang mga kaibigan ni Mang Ramon. Nakiinom na rin si Theodore. Masaya siyang malaman na hindi pala ito namimili at nakikisama talaga. Siya naman ay nakaupo lang sa terasa ng bahay. Kita niya ang paghirap ni Katerina nung dumaan ito. Mukhang bumili ng beer sa tindahan sa unahan. Problema noon, aniya at napailing. Hindi porket nobya ka ni Gov ay basta mo na lang siyang kontrolin. Nipalingon naman si Portia at nakita ang dalaga kasama ang dalawa pa nitong kasama kanina. "Akala mo ba hindi namin napapansin ang pagpapapansin mo kanina? Bakit? Natatakot ka ba na baka agawin ko sa iyo si Gov?" Anito. Hindi naman siya makasagot agad. Parang may kung anong humaplos na malamig sa kanyang mukha. Hindi niya ma-process agad at natatawa siya. "Ha? Kanina umupo siya sa tabi ko. Gusto niyang umupo roon pero ano ang ginawa mo? Talagang pinilit mo pa siyang umupo sa tabi mo. Galit ka pa di ba nung humindi siya nung una, anito?" Natawa naman siya ng pagak. "Okay ka lang?" aniya rito. "Oo, okay ako kanina pero ngayon hindi na. Nakita ka ni Princess at Barbie kanina. Kitang-kita nila ang pag-irap-irap mo kanina no," asak nito. Hindi makapaniwalang tiningnan niya ito. "Ganito ba kayo mag-welcome ng bisita rito?" aniya. Ano, tila hindi naman mahanap nito ang tamang salita para sagutin siya. Tumayo na siya at tiningnan ang tatlo. "Bulag ka ba? Isa pa, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo, ha? Sige, ipagpalagay kaya natin at magpalit tayo ng sitwasyon. Kunwari alam kong nobyo mo si Theodore tapos tinabihan ko siya. Binigyan ko siya ng pagkain kahit hindi naman nang hihingi tapos nasa harap ka. Ano? Ha? Ano ba i-expect mo?" Tatawa ako. "Magiging masaya ako ha," aniya rito. Hindi naman ito nakapagsalita. "Hirap sa inyo akala nyo pagmamayari nyo yung tao. Hindi ko siya inaano kanina. Kagustuhan niyang lumipat. Kung diskampyado ka, Farah, kausapin natin siya. At para lang malaman mo, hindi ko sinabing nobyo ko siya. Wala rin siyang sinabi na girlfriend niya ako, naiintindihan mo ba? Wala kaming relasyon. At para lang malaman mo boss ko siya. Assistant niya ako. Pinapante kami rito ni Mang Ramon para kumain ng hapunan. Hindi para makipagsagutan sa iyo." Kalmadong saad niya. "Sabi sa iyo sabat nung Princess at siniko pa si Katerina. Hindi naman pala girlfriend, wika pa nung Barbie. Talaga, hindi mo siya boyfriend." Paninigurado nito. Mukhang natuwa pa sa sinabi niya. Napaikot na lamang niya ang kanyang mata at mabibwisit lang siya rito. Huminga siya ng malalim. "Ito sasabihin ko lang sa iyo ha, out of concern. Hindi kanya gusto. Hindi siya magrereklamo kanina kung gusto kanya. Huwag mong sayangin ang oras mo sa kanya," aniya rito at tinalikuran na ang mga ito. Bigla ay nawala na siya sa mood. Hindi niya inakalang makikipagsagutan pa siya rito. Pergang-perga na nga siya sa isyu nila ni Patrick, ngayon sa boss niya naman.
Gusto niya lang naman ng katahimikan. Sakto naman at nagpapaalam na si Theodore kay Mang Ramon at Aling Conching. Nagpaalam na rin siya sa mga ito at naglakad na sila pauwi. Golf. Sabay na napalingon sila ng binata nang tawagin siya ni Katerina. Nasa gilid lang si Portia at nakatingin sa kabila. Uuwi na po kayo? Tanong nito, mukhang kinikilig pa. Isn't it obvious? Sagot naman ni Theodore. Pasimpleng natawa naman si Portia sa narinig. Ito po, nagbalot ako ng puto cheese. Ako po mismo ang nagluto niyan, anito at inipit pa talaga ang boses. Sa pagkakaalala niya ay hindi ganoon ang boses nito. Talagang nagpapakyut ito. Portia, tawag sa kanya ni Theodore. Tiningnan naman niya ito. Hindi may pinta ang mukha at sumenyas pa na tanggapin nito ang dalang plastic bag ni Katerina. Akmang kukunin niya na iyon nang iiwas iyon ng dalaga sa kanya. Hindi naman ikaw ang bibigyan ko Si Gov, anito? Namulsa naman si Theodore at halatang hindi nagsutuhan ang sinabi nito. Hindi ako kumakain yan. Let's go, Portia. Anito at nauna na. Kita naman niyang parang maiiyak na ang dalaga sa inasal ng binata. Gov, sandali, anito? Tiningnan naman siya nito at sinaman ng tingin. O ano, kasalanan ko na naman. Kasalanan mo yun at ang oo mo. Ako na nga magdadala ano ngayon? Hindi tuloy tinanggap, wika niya at sumunod na sa boss niya. Hinintay naman siya nito sa hindi kalayuan. Sana tinanggap mo na lang. Sayang ang effort niya, komento niya. For what? Para bigyan siya ng false hope. Sagot nito. So, alam mo na may gusto siya sa'yo. Yuzi senyarito. Tanga lang naman ang hindi makakahalata. Isa pa, she's so annoying. Ayaw ko sa lahat yung masyadong papansin, sambit nito. Grabe ka namang magsalita. Preno ka rin minsan, aniya rito pero tama nga naman. Kaysa bigyan ng false hope at masaktan pa kalaunan ay mas mabuti na ring una pa lang ay bigyan na ng rason para tumigil. Sa klase ng babae, hindi ang tulad ni Katerina ang madaling sumuko. Ba't di mo pala sinabi kanina na hindi mo ako girlfriend? Sana tinanggi mo. Ayun tuloy, muntik pa akong mapaaway, reklamo niya. Kumunat naman ang noo ng binata. What do you mean? Pinagselosan lang naman ako ng admirer mo. Dapat kasi kinaldero mo sa kanila para hindi ako madamay, aniya. Huminga naman ng malalim si Theodore. Napahawak ito sa batok niya tapos sa ulo. Okay lang po ba kayo? Huwag kang magtangkang mawala ng malay rito at iiwanan po kita. Hindi kita kayang buhatin, mabilis niyang sambit. I'm fine, tinamaan yata ako. Seryosong sagot nito habang nakatitig sa kanya. Napalunok naman ang dalaga. Tatamaan talaga to kapag magkamali ito ng kilos. Masiyadong matapang ang ininom nilang beer at lambanog, dagdag nito at huminga ng malalim. Mabuti naman po at marunong kayong makisama, wika niya. Lumaki ako kasama mga trabahant ng pamilya ko kaya alam ko, sagot nito. Hindi naman na nakaimik ang dalaga at patuloy lang sila sa paglalakad. Can we sit there? Turo nito sa labas ng bahay ng binata. May malaking upuan doon na gawa sa semento. Nahihilo ako. Sige, pahupain mo muna. Hindi ka naman masyadong lasing sagot ni Portia. Umupo na sila roon at napasandal naman si Theodore habang nakatingin lang ng diretso sa langit. Ang ganda ng buwan, sambit nito. Napatingala naman si Portia at tumungo. Oo, ang ganda nga, sang-ayon niya. Pero mas maganda ang tinatitigan ko ngayon, sambit nito. Na-curious naman siya kung ano ang tinutukoy nito kaya nilingon niya ang binata. Ganoon na lamang ang gulat niya nang nakatitig ito ng mariin sa kanya. Napalunok siya dahil titig na titig ito sa kanya. Namumungay ang mga mata dahil na rin siguro sa tama ng alak. Nahigit ni Portia ang kanyang hininga nang itaas nito ang kamay ng binata at hinaplos ang kanyang mukha. Ano ang ginagawa mo? Mahinang tanong niya rito. Hindi niya kayang sawayin ito. Hinaplos naman nito ang kanyang labi kaya lalo siyang kinabahan. Ilang saglit pa ay nanlaki ang kanyang mata at hindi makagalaw nang halikan nito ang kanyang labi. Sa sobrang gulat ay natulak niya ito dahilan para tumihaya ito sa Bermudahan. Ngumiti ito at kalaunan ay tumawa na tila tuwang-tuwa. Alam mo Portia, mas maganda ka pa sa gabi. Mas maganda kaysa buwan. Pero, bakit kaya umiikot-ikot ka? Hindi ka ba napapagod? Pabalik-balik ka sa utak ko at isipan. Hindi ako mapakali, wika nito at bumangon.
Kamantek pa itong humulik ulit sa upuan, buti na lamang at maagap siya. Mukhang ngayon pa yumapekto ang ininom nitong alak kanina. Gov, huwag ka namang ganyan. Ang bigat-bigat mo, reklamo niya. Ngumisi lamang ito at kumaway-kaway. Ilang sandali pa ay kapwa sila Natamba sa damuhan nang hindi na niya nakayanin ang bigat nito. Saktong nasa itaas siya ng katawan nito. Ngumiti lamang sa kanya si Theodore at hinawakan ang kanyang kamay. Papalagsa na siya subalit mahigpit ang paghawak nito. Iginiya siya nito na haplasan ang mukha. Saka naman may pamilyar na samigid sa kanya. Sinubukan niya ipikit ang kanyang mata at kinikilala ang facial features nito. Mabilis na napabangon siya nang napagtantong kapareha iyon sa lalaking tumulong sa kanya. I want to vomit, anito. Nilingon niya ang binata at tinitigan ito. Ilang beses niyang ipinilig ang kanyang ulo. Hindi maaari, paniguradong hindi siya iyon. Kilala siyang gobernador, nasa kanya na rin ang lahat. Imposibleng papatol ito sa isang tulad niya. Bumangon ito kaya mabilis na nilapitan niya at inalalayan. Pumunta ito sa gilid at samuka ng samuka. Napangiwi naman si Portia. Kaya mo siguro ako dinala rito sa rest house mo para gawin mong maid. Kunwari ka pa na may gagawin kang importante. Iinom-inom kasi hindi naman pala kaya, reklamo niya. Gusto niyang kunyatan ito kaso patay siya kapag naalala nito ang lahat. Hindi pwede at kailangan niya ang trabahong ito. Inalalayan na niya ito na makapasok sa loob papunta sa kwarto nito. Binuksan niya ang pinto at ilaw sa kahinayaan itong makahiga sa kama. Naghanap siya ng bagong damit nito at towel. Kumuha na rin siya ng tubig at pinunasan. Hirap na hirap pa siyang bihisan ito dahil sobrang bigat. Nakatulog na rin ito. Huminga siya ng malalim at tinitigan ang binata. Imposibleng ikaw yun. Hindi ka papatol sa tulad ko. Sino lang ba ako kung susumiin? Aniya at tumayo na. Inayos niya ang kumot at mas nilamigan pa ang air conditioner. Pinunasan niya muna ang pawis sa noo nito bago tumayo nang hawakan nito ang kamay niya. Sinubukan niyang tanggalin subalit lalo lamang iyong humigpit. Stay here, anito habang tulog na tulog. Mukhang wala itong balak na bitiwan siya. Wala naman sigurong gagawing masama ang kumag na to, aniya at inabot ang upuan sa gilid. Umupo siya roon at hinayaan na lamang ito na nakahawak sa kanyang kamay. Sa pagod niya ay nakatulog na rin siya. Nang mapansing sobrang himbing na niya, ay kaagad na bumangon si Theodore. Tinitigan niya ang dalaga at kinarga. Inayos sa pagkakahiga at hininaan ang air conditioner. Alam niyang hindi ito sanay sa malamig. Hinungutan niya at tinabihan. Tumagilid siya at nakatitig lamang sa magandang mukha ni Portia. Too beautiful, sambit nito. Napangiti siya at bumangon saka nagsindi ng sigarilyo. Umupo siya sa gilid at hindi iniwanan ng tingin ang dalaga. Magaling naman pala akong umarte, aniya at natawa sa sarili. Hinawakan niya ang kanyang labi at napangiti na naman. Para na siyang baliw kung may nakakakita sa kanya. Kapag nalaman ni Portia ang pinagagawa niya, she'll really think he's a creep. Someday Portia, someday, aniya at tinabihan na ito. Sinadya niya pang iminuwestra na ang dalaga ang nakayakap sa kanya, at nakadantay pa ang paa sa kanyang tiyan. He knows, he'll get a good night's sleep. Kinabukasan ay napangiti si Portia. Sobrang sarap ng tulog niya. Siguro dahil iyon sa pagod. Kinapa niya ang unan niya at matigas iyon. Ba't may kahoy rito, Junior? Dinala mo na naman dito ang panggatong, aniya at pupungas-pangas na ibinuka ang kanyang mata. That's my sword. Nag-abot ang paningin nila ng binata kaya malakas na napasigaw siya. Ah, ano ba? You're too loud, reklamo ni Theodore. Mabilis na bumangon naman si Portia at tumayo sa katinakpan ang sarili. Anong ginawa mo? Senggal niya rito. Natawa naman ng pagak ang binata. Ikaw tong humihimas ng sandata ko, tapos ako ang tatanungin mo kung ano ang ginawa ko. Nakalimutan mo na bang kwarto ko to? Ako dapat ang magtanong sa'yo. Ano ang ginagawa mo rito? Nangangalay na ang katawan ko sa pagdantay mo sa buong gabi, sambit nito. Natigilan naman si Portia at hindi makapaniwala sa sinabi nito. Napapikit siya at hindi matingnan ng derecho ang amo. Pasensya na, aniya at mabilis na lumabas. Naiwan naman si Theodore na malaki ang ngisi. Napatingin siya sa gitna niya at napamura. Damn it!